Ito na mga kababayan, habang napapalapit na po ang 2028 national election, ay tila unti-unti nang nagbabaliktaran o naiiba ang ihip ng hangin ng ilang mga kilalang mambabatas habang naglabas na rin ng pahayag ang chairman ng NUP o National Unity Party na umano'y posibleng hindi na sila boboto o hindi sila pabor sa panibagong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Paliwanag ng NUP, mga kababayan, ang ikalawang pinakamalaking partido sa Kamara na wala pa silang nakikitang bagong ebidensya sa impeachment. Ito mga kababayan, panoorin. Eto na, nagsalita yung isang magaling na political strategist, congressman ngayon ng unang distrito ng Antipolo City, si Congressman Ronaldo V. Puno, tungkol sa impeachment ni Vice President Sara. At ang sabi niya, mas maigi pang tutukan natin ang mga problema ng bayan ngayon kaysa sa magsayang ng oras sa impeachment ni VP Sara na sa kanyang pananaw ay recycled lamang. Ito pananaw namin, tinignan namin yung mga complaints na pinasok. Halos pareho sa mga pinag-usapan dati sa Quadcom, at saka yung iba pang mga pangungusap doon sa Kamara. Parang wala kaming nakikitang bago eh. Ito yung parehong mga paratang na lumabas noon at napag-usapan na ng mabuti ito noon. I mean, matagal eh, di ba? Yung mga hearing natin sa Quadcom. Mukhang natiin na natin itong mga issue na to. So, parang kumbaga, wala akong nakikita na hindi ibinabalik lamang, parang nare-recycle, Ayan o, sabi niya, parang nire-recycle lang yung complaint. Binasa nila pareho rin ang laman. Remember, Congressman Puno was once the DILG Secretary, a known political strategist, at alam naman natin ang kalibre nito pagdating sa mga presidential elections. Panoorin natin. Sa amin, sa NUP, naghahanap kami ng matibay na ebidensya Talagang maliwanag na dahilan kung bakit namin iakyat ito sa Senate para sa impeachment trial. Sana makakita kami ng kumbaga smoking gun, isang tao na nagsasabi kinuha ni Vice President Duterte itong pera, linagay sa handbag niya at bumili ng kung ano-ano sa mall. Or sana lumabas yung report ng AMLA na nagsasabi na may bilyona na nasa account sila, katulad ng sabi nila na meron daw ng ibang mga nag-file ng mga kaso. Kasi kung hindi naman namin makita yun, parang wala na kaming nakikitang dahilan kung bakit pag-usapan pa ito Ang dami nating problema, alam niyo, yung ekonomiya natin bumababa, hindi pa rin nasusolusyonan lahat ng mga public works na issues, hindi pa napapalabas yung report ni Senator Panfilo Lacson sa Blue Ribbon na mukhang hinaharang ng ibang tao. So para sa amin, alam mo, kung wala naman talagang matinding ebidensya dito, itutukan na lang natin yung mga malalaking problema nandiyan pa sa atin. So klaro, kung wala naman smoking gun, kung walang bago, kung walang magtitestify na nagsabi na si Sara Duterte kumuha ng pera, ibinili niya ng kung ano-ano, or report galing sa AMLA nagsasabing merong mga depositong pera sa mga accounts ni VP Sara, wala daw bago, sabi ni Congressman Puno. This man knows politics very well. Dati itong sekretary ng DILG, sabi ko naman kanina, and this man is a political strategist through and through. Magaling talaga ito. And idol ko rin to, si Congressman Puno. Paano? Iyak na lang kayo muna. Kasi yung mga galing, alam nilang mag-analisa. Yung mga bobo, patuloy lang nagagawa ng istorya. O paano? Sayang ang bayot! Samantala tila biglang kumabig na rin ang isa sa mga matinding kritiko ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Luke Espiritu. Pakinggan ang kanyang bagong pahayag. Yung sinasabing dapat mag-alyansa ang Pink at Liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa Liberals, kiss of death para sa Pink. Dahil sinking ship si Marcos. Hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship na, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. So, Walang naniniwala na hindi kurap si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na president since the time of his father. Number one, siyempre top notcher ang tatay niya, siya salutator yan sa pagnanakaw.
So, parang lalabas, corrupt din itong Ping. Mawawalan ka ng kredibilidad, di ba? Mhm. Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw. Di ba? Salutatorian sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-aalyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sino presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw Di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Hindi sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Ang ibig sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga puwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Thank Maraming you. salamat po. Kay Samantala mga kababayan, matapos nga po lumantad ang 18 na mga ex-Marines ay hinangaan naman ito ni Vice President Inday Sara Duterte. Ayon sa Sabisihanga, ako sa tapang ng mga dating security personnel ni Zaldico na naglakas loob magsalita batay sa kanilang personal na kaalaman tungkol sa mga usaping matagal ko nang nalalaman.